2 days from now, papasok na po sa ika-6 na pong araw, 60 days, simula ng nilusob ng state terror instrument ng Philippine National Police ang prayer and worship compound ng Kingdom of Jesus Christ. Sinaktan ang mga bata, sinaktan ang kababaihan, tinutukan ng baril ang mga unarmed civilians, full-time church workers, at pati mga katutubo ay hindi isinantabi. Ang kanilang kalagayan ay nilusob at 2 namatay sa Kitbog Mountain Range. Mag-aabot na sa 6 na pong araw ang tinaguriang Day of Infamy na nanatiling bingi, bulag at pipi si Mr. Marcos Jr. sa ginagawang paglapastangan, pang-aabuso at mga panggigipit, pananakit at pagwasak sa mga properties ng isang pribado na reliyosong organisasyon na ginagawa dito sa Davao City. Sa pangunguna ni Benhur Abalos bilang siya ang supervisor ng Philippine National Police at ng pinuno ng Philippine National Police na si General Marbil. Mga kababayan, hindi pa umaabot ang ika-6 na pong araw noong August 5, muli nilang nilusob. 2:00 ng madaling araw, ang Tamayong area, kung saan na nakatira ang mga magsasaka, magbubukid, manggagawang bukid, mga katutubo, at iba pang mga full-time church and religious workers ng Kingdom of Jesus Christ. Mapayapang komunidad po ito. Dinevelop po ito nila Pastor Kibuloy. Binigyan ng kalsada, tinayuan po ng mga linya ng kuryente, patubig, at kabuhayan, at iba pang mga mapagkakakitaan at mga source ng pang-ekonomiyang survival ang komunidad na ito sa tulong po ng Kingdom of Jesus Christ at nila Pastor Kibuloy. Hindi lamang po ganun ang ginawa ng kapulisan na nag-aakto ngayon at tinatawag na ng mga sibilyan dito at mamamayan sa Davao na Philippine New People's Army or the State Terror Instrument of Marcos Jr. Sinaktan, ginapos, tinutukan ng baril ang hindi bababa sa 6 katao sa harap ng mga anak nilang mga minor de edad at mga asawa nila. Sila'y kinaladkad palabas sa kanilang bahay 2:00 ng madaling araw na parabagang panahon ng gyera ng Hapon ay sumakop sa bansang Pilipinas at ang mga Gestapo at Nazi Army ni Hitler ay sumakop sa iba't ibang bahagi ng Europa at walang kinilalang batas. Ang buong Davao City po habang kami ay nagsasagawa ngayon nitong press conference ay naging isang buhay na laboratorio ng martial law version 2 ni Marcos Jr. Duwag na martial law. Bakit duwag? Hindi niya idinideklara, hindi niya inaamin, subalit ito ang kanyang ginagawa. Ang kanyang ama, pinanindigan ang martial law. At kanyang ginawa yon laban sa totoong mga kalaban noon ng gobyerno, ang mga terorista, ang mga komunista na nagbabadyang pabagsakin ng gobyerno at wasakin ng lipunan. Ito, ang martial law laboratory ni Marcos sa Davao City ay isang political persecution, isang personal vendetta upang ang kanyang mga perceived political enemies at mga kaalyado ng kanyang perceived political enemies na tinitingnan niyang kasama doon sa mga grupo na malapit sa mga Duterte ay kanyang gustong lumpuin at igupo. Yan ang ginagawa niya ngayon kay Pastor Kibuloy. Mga kababayan, ang Davao City ay nagiging laboratorio ng instrumento ng state terrorism never seen before since the time of the declaration of martial law in 1972. Nakakabahala po ito sapagkat maliban noong August 5, binalik nila ulit noong August 7 and 8, 2 araw magkasunod. Habang tayo nag-uusap, pinasok nila muli ang Tamayong District na ito. Ang Kalinan District, ang Tamayong at paligid nito at nagsagawa ng tinatawag na zoning and hamleting. Ano po ang zoning? Ang zoning po ay ang pagbabahay-bahay illegal na ginagawa sa panahon ng martial law kung ikaw ay naghahanap ng mga rebelde at terorista.
Pero mga civilian population po ito na mga magsasaka, magbubukid, manggagawang bukid at mga katutubo at mga full-time religious workers ang nakatira dito. Hindi po mga bandido, tulisan o terorista. Sinusuna nila ang mga bahay at mga sitio at walang search warrant o ano pa mang mandamiento mula sa korte, bit-bit nila mga matataas na kalibre ng armas. At hindi lamang sinusuna, hinahamlet din. Ang hamleting ay ang pagkontrol ng movement ng mga tao upang sila ay sikilin sa kanilang paggalaw sa isang komunidad. Sapagkat naniniwala sila na nandito lang sa paligid si Pastor Kibuloy at ang kanyang mga ministro. Nakakahiya po ang ganitong kalagayan sa ating bansa. Tikom ang bibig ng presidente sapagkat siya mismo ang numero unong konsentidor. Siya mismo ang numero unong nagtutulak nito. Ang nakakabahala ngayon, nagbabadya po ang napakamalagim na panganib na ang laboratorio na eksperimento sa martial law version 2 ni Marcos sa Davao ay pwedeng lumagpas po sa kontrol ng kanilang game plan at pwedeng ito'y maging madugo. Bakit? Habang kami po'y nagsasalita ngayon mula sa airport, pinomonitor ang lahat ng pumupunta at nakikipagsalamuha at nakikipagkaisa sa press conference na ito at sa kalagayan ng Kingdom of Jesus Christ, nakaambang po ang isang malaking dilubyo ng paglusob illegal ng Philippine Terrorist Forces gamit ang maskara ng Philippine National Police sa loob ng mga compound ng Kingdom of Jesus Christ anytime today. So sa taong bayan po na nakikinig ngayon, sa buong mamamayan, sa buong daigdig, habang kami nagsasalita ngayon, anytime today, anytime from this very moment, pwede pong lusubin muli, saktan at mas maging madugo. According sa deklarasyon ni General Nick Torre, ang bulastog na general na inilagay ni Marbil at ni Abalos at ni Marcos dito sa Davao Region na mas magiging madugo, marahas ang kanilang gagawin. Mas marahas pa sa Negros Oriental na ginawa nilang laboratorio din noon, pero yon ay may kaso ng masaker. 10 ang patay, 15 ang sugatan. Dito wala. Mga suspects lang po ito, mga religious leaders ito, hindi pa nabistahan ng kaso at sila po ay suspetsado lamang sa mga kasong hindi pa nalilitis. Subalit ngayon ay naghahanda ng halos 650 na tropa hanggang 1,000. At ang sabi pa nila ni General Torre na ito, mas magiging marahas at wala silang sasantuhin at sisinuhin. We expect blood to spill over here. Nakakatakot, nakakarimarim, at napakalagim ng pagbabadha at pagguhot ng ganitong kalagayan na parang wala nang matakbuhan ang mga taong ito kaya tayo pa ulit-ulit na nagsasagawa nitong press conference. Magandang gabi, mga kababayan. Maraming salamat ka Eric sa inyo pong mga sinabi. Ito nga, bago po nangyari yung Senate hearing, madaling araw po ng August 5 ang nangyari na paglusob na makikita natin. Gawain ba ito talaga ng pulis? Dapat ba ito? Nararapat ba ito? Naayon ba ito sa batas? Meron pa bang batas dito sa Davao? At meron pa bang magagawa ang ating pamahalaan? Yung local government dito sa Davao. Tanungin siguro natin yung ating mga legal counsel kung naayon pa ba ito sa batas ang ginagawa nila. Attorney Torion? Attorney Dina? Well, ang tingin ko po dito ay hindi na po. Kasi yung warrant of arrest kasi ng Pasig City, no? Na-serve na po yun noong June 10 dito. At saka even previously, 2 beses na. At saka kung i-follow talaga natin yung rules of procedure, kasi na-return na yung warrant of arrest, ang procedure sana, ilang ulit ko na po itong binabalik-balik, ay mag-file sana sila ng motion for issuance of alias warrant of arrest. Pero hindi po nila na-follow po yun at hindi nila ito ginagawa. Alam naman nila ang batas. Hindi ko ma-imagine bakit they are continually violating the same. No? At saka dito, klaro po, kasi when they went to the farm in Barangay Tamayong, Kalinan, Davao City, they were fully armed and they right away pointed guns on the residents thereof and asked them to lie down, no?
And while they were rummaging through the properties found in the farm, no? Wala masyadong nakakuha ng mga videos and photos kasi nga kinuha nila. They took away the phones, cell phones of the residents, no? And they right away entered the house farm and rummaged through the properties without complying again Rule 113, Section 11 of the Rules of Court. Again, labag po ito sa ating batas. Attorney Adam. In addition to that, we have this OCA circular ng Supreme Court. This was even in 2004, nagpalabas na ang Supreme Court ng circular about alias warrant. Meaning to say, kapag na-serve na yung warrant of arrest, and then hindi na-aresto yung dapat na i-arrest, the peace officer is bound to make a report and then inform the court bakit hindi na-aresto yung dapat na arestuhin. In this case, documented yan lahat. Even the June 10 incident, yun rin yung ginamit nila. So, we assume, and even Dean Torion informed us a while ago na nag-return na ng warrant of arrest at gumawa na ng report. So that means to say, pursuant to OCA Circular 89-2004, before you do the second attempt or another attempt of doing or executing an arrest, kailangan you are armed with an alias warrant of arrest. Sabi dito sa letter A ng circular, presumably, kung hindi na-aresto yung target na person, the case will be subjected to archiving. And then, the court will issue an order or will require the peace officer to explain why the accused was not apprehended. The court then shall issue an alias warrant if the original warrant of arrest is returned by the peace officer together with the report. In this case, there was already a return by the peace officer kasi hindi nga nila na-aresto last June 10. And then there was already a report. Therefore, if you do another series or another wave of doing the arrest, the rules would require you to have that. You should be armed with that. And that is only issued by the court. Ang question ngayon is, meron bang in-order na or meron na bang inisyo ang court for the issuance of the alias warrant? I believe wala. So that is the reason why, aside from the issue of excessiveness, the main instrument mismo doon na ginamit nila is also questionable. In addition to that, if I may, yung pagsulong ho, paglusob po sa ungguyan, there was no search warrant at all that the armed forces showed. I do not know if these armed forces are actually police or not, whether or they were just made to dress up in police uniforms. Pero wala ho silang pinakita na search warrant that would allow them to enter the property and search the premises. They did not also, there was also no indication at all that would allow them to tie up the people na tutukan ng baril in the presence of young children. So since walang search warrant at all, they had no basis to do what they did. That is, aside from being an overreach, an overkill, and at the same time, very much illegal. Which brings me to another point po. This serves as a warning po sa mga kaibigan po natin ng mga Davao City Police, no, na gagamitin sa second wave daw. Nakareceive ako ng text messages kanina po na nag-create daw ng team na lulusob na naman daw sila dito sa compound ng KOJC. Pakisabi lang po sa inyong general na kung wala kayong alias warrant of arrest, no, ilang beses na po kayo nag-serve po dito sa KOJC, definitely the KOJC authorities may not allow you anymore to enter the properties voluntarily, no? And you might be included in the cases that will be filed. Pasensyahan na po,
Wala pong personalan ito. Please require your general. Ask your general, sir, meron ba tayong alias warrant of arrest po dito? Kasi kailangan tayo na mag-file ng motion pursuant to the rules eh. Kasi may return na pala yung warrant of arrest dito nung June 7. May order na palang pinalabas ito nung June 7. So yung June 10 nga, questionable nga yung pag-serve ng warrant. Papasok na naman tayo, sir, meron ba tayong alias warrant of arrest? Kasi kung wala, sir, baka ma-technical tayo dito. Tanungin nyo po yung mga general ninyo para pag mag-file kami ng kaso at tutuluyan po yan, pasensyahan na po talaga tayo, ha? So you see, that means to say na even the alias warrant was not issued during June 10 na incident. 3 days before the June 10 incident, nakapag-return na nga pala sila. So, questionable na yung excessiveness na in-employ nung June 10, questionable pa yung instrument na ginamit during June 10. How much more subsequent to that date? So, meaning to say, kung meron ring plano, I think there is really a plan, considering the statement made by RD. And yung during sa Senate hearing na parang they will use 1,500 policemen to deploy during another wave. Ang reminder lang namin dito is that you keep on disregarding the rules of court, you keep on disregarding the constitutional provision on warrant. I hope you have to be reminded of that. Tapos, hindi. Sige po, Ma'am Lorraine. Something, no? If you're not from Davao kasi, kung napansin ninyo kasi, no, ang mga taga Davao, marunong talagang sumunod sa batas yan. Alam nyo kung bakit. Nakakaiba sila sa buong Pilipinas. Alam nyo kung bakit? Kasi mga palaki ni Rodrigo Duterte ito. And Rodrigo Duterte is a man of the law. He follows the law. That's why there will be no quibbling here. Davaoenos know how to follow the law. And that's why here, you listen to Davaoenos, what you'll hear from them is really good and amazing citizenship. And it's not just with the lawyers, it's even with the ordinary Filipinos here, ordinary Davaoenos. And so, I'm sorry, but we can talk ourselves blue in the faces here. But when the law enforcers are themselves the ones who break the law because they follow the orders of a lawless president, then we are being led by criminals. Thank you, Ma'am Lorraine. Para sa Kingdom, yung paraan ng kanila operation, talagang alam natin lawless na. At hindi yun naayon sa batas. May maaasahan pa ba kaming katarungan? At hindi lang yun, talagang tanggap na naman kami ng bago na namang mga impormasyon na meron na naman silang second wave. Kung ano yung ginawa nila noong June 10, may second wave, mag-ooperate na naman sila dito, mas marami, tatapatan nila yung numbers ng mga KOJC members dito sa loob ng compound. At hindi lang yan, pag nakapasok sila, plano nila talaga magstay na dito, titira na dito ng isang buwan. Tama pa ba yan? Matino pa ba yung isip ng mga nagplano ng ganito? Tanungin natin ang ating mga nasa panel sa Banatbay. May tanong po ang ating isang netizen dito since sinabi nga po ng ating mga abogado na ito po ay illegal na kung sakasakaling ulitin nila yun. Ang tanong ng iba dito paano kung gawin daw uli yun? Ano ang gagawin ng mga taga-KOJC pag lumusob uli ang kapulisan at ulitin yun na June 10? Ma'am? For the KOJC, kung gaano kami nanindigan noong June 10, na wala kaming kamalay-malay, papunta kami sa aming prayer, devotional prayer nung madaling araw na yon. At hindi namin alam, bata-batalyon na pala ang nasa labas at talagang ready na silang lusubin kami. Nanindigan kami, we stood our ground, we fought kahit wala kaming mga armas. Sa pangalawang operasyon na gagawin nila, maasahan nila ganun pa rin. Mas malakas nga lang talaga kami ngayon at mas handa kami ngayon. Kaya sa lahat, ito nga, kaya nga natin ginawa na itong press con kasi nga meron na naman silang plano na lusubin ang KOJC compound.
Noong June 10, sabay-sabay, 4. Bata-batalyon. Hindi na nga makatarungan yung ginawa nila. So sa tanong mo, Banat Bay, kung ano reaction namin, anong gagawin namin, nandito, maninindigan kami, proteksyonan namin ang aming lugar, proteksyonan namin itong binigay ng Diyos sa amin. Yun lang, hihintay namin sila. Subukan nilang pumunta dito for the second time. Okay. Hindi nila, they cannot break us anymore. At maninindigan kami sa katarungan, hindi kami maninikluhod sa mga injustice na ginagawa ng pamalaang ito. So lahat, kaya nga natin pinapakita at pinapaalam sa publiko kung ano ang mga panggigipit, pangaharas at yung mga plano na naman nila na lusubin ang Kingdom of Jesus Christ. Nakita po natin itong sagot po ng ating mabuting general na si Marbil at ang si Torres. Gagawin ho talaga nila. Sabi nga nila, kung susunod kami sa batas, di wala kami mahuhuli. So, ibig sabihin, doon lamang po sa salita na yun, talagang gagawin po nila na lumusob uli. Kayo ho ba, mga taga KOJC, handang mag-alay ng inyong buhay para ho proteksyonan itong lugar ninyo? Para sa KOJC, matagal na po namin inalay yung buhay namin. Inalay namin ang buhay namin sa paglilingkod para sa kabutihan at kaligtasan ng sangkatauhan. At iaalay din namin ang buhay. Hindi kami mag-aatubiling iaalay ang buhay namin kung yun ang dapat para panindigan namin at labanan namin ang karahasan, kasinungalingan at kasamaan. Alright. Handa kami. Ako, gusto ko lang maiksi lang ito, ano? Kasi nabanggit mo kanina, Eric, na magsi-60 days na. Yeah, 2 days from now. Katunayan, 6 na buwan na ho, simula ho ng isara ang SMNI. Yes. Inexhaust na ho namin ang lahat, no? Sumunod kami sa batas, gaya ng sinasabi ni Mr. Marcos, sumunod kayo sa batas, sumunod ho kami. Ha? Lahat hinarap namin, wala kayong kaso. Sabi nyo may kaso, walang kaso. Ngayon, ang tanong nga namin, saan pa kami susuling? Ha? Hindi naman kami pwedeng humingi ng tulong sa pulis dahil yung pulis mismo ang parang tulisan kung dumating dito, ano? Saan kami mananawagan? Mananawagan ka sa DILG, yung mismo yung nagpapa-imprenta ng wanted na na may bounty na hindi niya may paliwanag saan galing yung bounty na kanyang kung sino kanyang hinarbatan ng 10 milyon, no? Ngayon, itong nakakatakot sapagkat binabanggit ninyo na may mga intelligence report kasi hindi ho kami bobo rito, mas matalino kami sa iyo, Mr. Torre, ha? Alam mo, General Diwata, ganito yan, no? Lahat pinadala nyo na rito. Lahat ng magagaling na opisyal, may kaso sa kidnap or ransom, may scam sa pangungwarta sa kapwa-pulis, mamamatay ng kapwa-pulis, dinala nyo na rito. Kasi ang balak nyo talaga ay napakasama. Wala na ho kaming masusulingan. Kumaga ako, iniisip ko nga, baka ito na ho ang last press conference namin na gagawin sapagkat parang nawawalan na kami ng pag-asa. Nasaan ang Armed Forces of the Philippines? Ha? Yun, nasa konstitusyon, kayong protektor namin. Pero wala kaming naririnig sa inyo. Lahat na ng klaseng abuso ng kasalukuyang rehimen ay pinalasap na, no? Ngayon, ano pa? Ngayon, tinanggal na nga namin. Lahat ng tao sa labas. Narito na ho kami sa loob. Ngayon, kung gusto niyong pumasok, wala naman kaming magagawa. Wala kaming armas. No? Pero, hindi nangangahulugan na hindi po namin tatayuan yung aming karapatan. Sukdulang ito ang nangangailangan na magbuwis ng buhay.